Kapag ka ikaw maganda ang ginagawa mo, isi-celebrate ka ng tao. Katulad halimbawa ni Pangulong Duterte, ilan yung nalungkot nung si Pangulong Duterte ay ipinatapon sa ICC. Pero tingnan mo yung gaano kadami yung tao na sumusuporta sa kanya. Meron pang mga signature campaigns. Hindi lang dito ha, pati sa Japan. Mantakin mo partner, merong isang senador sa Japan na gusto niya na ilakad sa kanilang plenaryo na dalhin sa kanila si Pangulong Duterte kapag nabigyan ng kumbaga na-grant yung kanyang interim release. Isang senador ito sa Japan. Alam mo yung ibig sabihin na kapag ikaw matinukang tao kahit saan sa nalupalop sa buong mundo, basta na ano mo nagkaroon ka ng parang influence sa kanila, isi-celebrate ka nila. Pero dito makita mo, yung pinag-uusapan nating congressman, hindi natin siya kilala. As in, hindi natin siya, naging PNP chief pa pala, hindi natin kilala. Yung mga kabataan ngayon, hindi siya kilala. Pero bakit nung nawala siya, kahit yung mga mas edad natin, mas bata sa atin, parang natutuwa pa doon sa sinapit niya at hindi nag-show ng empathy and sympathy doon sa pamilya. Dahil doon sa Quadcom. Malaki talaga yung epekto nun. At nakita ng karamihan sa mga Pilipino yung pang-aabuso na ginawa nila doon. At yun yung naiwan. Kahit gaano karami yung magagandang ginawa niya sa buhay niya noong siya nagsisilbi pa sa pamahalaan, noong siya pulis pa, hindi lahat yun, nawala lahat yun dahil doon sa hindi magandang ginawa niya at pang-aabuso niya sa kanyang kapangyarihan. At ayan na nga, nakita natin. So kung maayos kang tao, mabuti ka, nagsiservisyo ka, tao mismo ang magtatanggol sa'yo. Pero kapag ikaw nandudong ka sa kadiliman, huwag ka nang mag-expect. It should serve as a wake-up call talaga sa mga nasa gobyerno natin na kung gusto natin na may iwanan tayong maganda sa legasiya, magtrabaho tayo ng tama. Marami tayong nakakapanayam na mga dating opisyal ng gobyerno, mga nagsilbi sa pamahalaan at nakikita nila na mukhang wala talagang patutunguhan itong usapin sa flood control anomaly dahil yung mga mismong sangkot, yung mga personalidad na may personal knowledge na dapat number 1 pinaiimbestigahan at kinakasuhan ay hindi naman matagpuan at nasa abroad at nakalaya pa. Whereas itong mga nasa ilalim lang at nasa gitna ng transaksyon ay mukhang nilalaglag daw at gagawing mastermind para hindi maituro yung mga nasa itaas, Boss D. Yung mga usual suspect, ika nga, malaya, nakakapag-party, nakakapag-Christmas party, nakakapag-bakasyon pa sa ibang bansa. Pero makikita natin na iniiwas talaga nila sa kanila yung sisi. Makikita naman natin yung binuo nila na peking investigating body na ICI. Kita mo naman ngayon, hindi ba? Dahil nga ang pundasyon niyan hindi naman seryoso, bumabagsak. Ngayon, isa na lang yata yung natitira na mag-iimbestiga diyan. Paano pa nila maiimbestiga nito, partner? At alam mo naman, partner, Boss D, sa ating pong pakikibaka at paghahayag ng ating mga opinyon sa social media at iba pang mga platforms, meron na pong mga nakakasuhan. Number 1 sa example dyan, si retired Air Force Major General Romy Poquis. Nakasuhan po siya ng inciting to sedition. Ano ba itong inciting to sedition? Sa batay po sa Article 142 ng Revised Penal Code, ito raw ay yung hayagang pag-uudyok sa publiko sa pamamagitan ng talumpati, sulat o pahayag o anumang publikasyon na gumawa ng gawaing itinuturing na sedition o kahit hindi aktwal na nagkaroon ng pag-aalsa o kaguluhan. Yan po yung kasong kinaharap ngayon ni General Poquis. Ngayon, ang dating sa tao o sa masa na kapag nagsalita ka against the administration, sedition agad ang kakaharapin mo. Ikaw ba, Boss D, ay natatakot na maharap din sa ganitong mga usapin in the future? Sabi nga nila, risk of doing business. Yeah. Ina-expect na natin yan, partner. Kasi history repeats itself, sabi nga nila. Noong panahon nung tatay, nung current president natin,
ganyan din naman ang ginawa niya. Yung lahat ng mga bumabati ko sa kanila, lahat ng mga ayaw sa mga pulisiya nila, isa-isa nilang pinatrabaho. Sa katunayan, napakarami pang mga nawalang tao noong panahon. Pinasara yung mga media outlet, tapos yung Kongreso at Senado, isinara din, hindi ba? Kaya talagang makikita natin na itong current administration natin, parang version 2.0 noong administration nung panahon ni Marcos Sr. At actually, version 2.0 mas matindi. Yung ano ngayon, yung mga nangyayari ngayon kasi ginagamit nila yung batas para, yung actual na batas, hinahanapan nila ng butas para etong mga kababayan natin na naglalabas lang ng kanilang saloobin, takutin, kasuhan, hindi ba? So, natatakot ba ako? Kasama ito sa advokasya natin. Kung titigil tayo magsalita, kung matatakot tayo sa mga ganitong ginagawa nila, walang mangyayari sa bayan natin Pilipinas. Dito nga sa atin, hanggang salita lang tayo. Nakita naman natin, partner, yung nangyari sa Nepal. Yung nangyari sa iba pang mga bansa na na talagang gumamit na sila ng, kumbaga nilagay na nila sa mga kamay nila yung batas dahil nakikita nila na yung mga opisyal ng pamahalaan nila dinidisregard na yung batas. So itong nangyari kay General Pokis, nasa martial law, pero di naman sila nagdideklara ng martial law. Kinakasuhan, matagal na tayong tinatakot na mga kaso sa atin, niimbestigahan nga tayo ng BIR, pinatawag tayo sa Congress, di naman tayo huminto. At yan kasi din yung yung pangaral sa atin ni Pastor Apollo Kibuloy na kapag ikaw nasa tama ka, hindi ka nila kayang imali at hindi ka magkakamali. Ika nga ni Pastor, kapag nasa tama ka, paglaban mo. And the truth will set us free. Pero sa inyo pong tingin, partner, sa mga nangyayari ngayon, ito ba'y nagdudulot ng chilling effect o mas lalong pinapainit ang nag-aalab na damdamin ng masang Pilipino sa ginagawa sa mga nangyayari sa kasalukuyang administrasyon? Mas lalong nagagalit, mas lalong nag-aalab yung mga damdamin ng mga Pilipino kasi nakamonitor tayo halos ang buhay natin buong maghapon. Nakamonitor na yan sa social media. Nakafollow din tayo doon sa mga pages na kumbaga taliwas doon sa ating posisyon. Tinitingnan natin yung comment section doon sa mga iba yung opinion. Yung mga pabor, nagtatanggol sa mga kabulastugan nangyayari sa gobyerno ngayon. Tinitingnan natin yung comment section. Grabe, galit na galit yung mga netizens natin. Pag pinuntahan naman natin yung mga pages ng mga nagpapahayag ng pagkadismaya sa gobyerno, pag natiningnan mo, partner, yung kanilang comment section, grabe, parang umiiyak, parang sumasabog talaga yung yung mga comment section at grabe ang engagement talaga noong mga pages na nagpapahayag ng pagkadismaya sa gobyerno at yung nag-e-expose sa mga katiwalian sa gobyerno. So hindi natatakot ang mga Pilipino. Kaya lang may mga kasi may mga agam-agam sila. Sabi nila internet lang 'yan. Hindi na hindi na kumbaga kung ang tao ay hindi pupunta sa EDSA, hindi dadami ang katulad nung People Power Revolution noong nakaraang mga administrasyon, walang mangyayari sa reklamo ng mga 'yan. Hindi ako naniniwala doon kasi sa new age of media, naniniwala ako na ang totoong people power, yung totoong pulso ng mamamayan, makikita mo na sa social media. Kaya ayon sa mga nakikita ko, mukhang talagang galit na. Nag-manifest naman yan, partner. Doon sa di ba? Doon sa survey ni BBM lately. Puro negative na, partner So, hindi ba? Kahit na ang dami na ng pera na kanilang in-spend, pambayad sa mga vloggers na hindi naman dati nagpupolitika, sa media na alam natin na may kinikilingan talaga, sa dami ng perang pinaiikot nila para sa propaganda nila, makikita mo hindi pa rin umaangat yung survey nila. May mga nagsasabi nga na pa yan dinaya pa yan. Hindi lang yan -2, hindi lang yan -24. Sinasabi nila mas mababa pa yan. So talagang nakikita natin, wala nang pag-asa to kahit na anong gawin nila. At itong kanilang mga ginagawang move ngayon,
mas pinalalalim lang nila yung hukay ng mga libingan ng mga karir nila. Parang ano, no? Panahon sa Japan, -3. Oo, lamig ngayon doon. At mas malamig. Mas malamig actually, partner, yung paikitungo ng mga tao at pagtanggap ng mga tao sa administrasyon ngayon. Ay. Pagpasok ng 2026, Cold shoulder. wala na. Oo. Oo. Bagunal, banatan mo, walang kaso. Pero pag nagtanong ka at nagpahayag ka ng, kahit nga siguro pag-remind, mukhang natatakot na yung iba na alam mo partner, kahit malakas ang kaso mo, pero yung abala, no? Yun, doon ka doon ka mai-issue kasi abala yung kaso. Parang may hugot ka, partner. Parang may hugot ka. Easy. Hindi, pero totoo yan na itong mga hindi lang sa media, no. Kahit doon sa mga bumabati ko sa mga Duterte, double standard talaga. Makikita mo na grabe sila kapag sila yung bumabatikos, kapag sila yung pumupuna, pag nagano nga sila, nagbitaw nga sila ng mga salita, parang criminal na yung kanilang inaakusahan eh. Wala nang presumption of innocence eh. Pero pag sila ang binatikos mo, statement ni Jack na doon sa isang university na parang yung mga karamihan ng mga nakikita na nakukuha state universities. So, pinalaki ka ng iyong mga magulang. Tapos, magiging rebelde ka lang. O kita mo nagalit sila. Nagagalit sila ngayon kay Jack kasi ignorant. Nakikita natin na minsan doon mismo sa university grounds, naglalabas sila ng mga flags nila. Doon mismo sumisigaw sila. Labanan ng gobyerno. May kaso ng inciting to sedition and rebellion. Pero itong mga aktivista, itong mga makakaliwa na tahasan na nagyayaya ng mga estudyante na mamundok at labanan ng pamahalaan, na nagsasabi sa mga rallies nila na tumalikod tayo sa gobyerno at labanan ng pasismong gobyerno. Walang mga kaso yan, partner. Hindi nakakulong yung mga yan. Maraming mga nabibiktima ng mga kabataan sa pagre-recruit ng mga yan. Maraming mga magulang ang dumudugo ang mga puso dahil yung mga inalagaan nilang mga anak mula maliit hanggang high school, pagdating ng kolehiyo, biglang na brainwash. Ang dami niyan, partner. At hindi nila kinukundina yan. Bagkus, ang kinukundina nila yung mga sumisita sa kanila. Diba? So unfair talaga. And yes, double standard. Boss D, mayong gabi, si Almar po ito. Nabanggit mo kanina yung galit ng taong bayan, nagre-reflect sa social media, nagpapalabas ng kanilang mga hinaing, kanilang mga saloobin, kanilang mga diskontento dito sa kasulukuyang administrasyon. May iba pa na kapag naglalabas sila ng kanilang, yung mga politiko, naglalabas ng kanilang mga statement, puro laugh reaction yung natatanggap at meron pa nga itong mas worse yung isa na pumanaw na puro laugh reaction yung mga reaction ng mga tao. Ano yung kumbaga parang ibig sabihin nito na kumbaga indikasyon nito na dapat kumbaga parang maging mas kumbaga parang mamulat pa yung ating mga kababayan o itong mga politiko na hindi tama yung kanilang ginagawa, Boss T? O dapat talaga wake up call na yon sa kanila. Yung nangyari sa isang congressman na yon na sumakabilang buhay, na makita natin imbis na malungkot yung mga tao parang natutuwa pa. Dapat maging wake up call na yon sa lahat ng mga politiko sa Pilipinas na kapag ka ang pundasyon mo kademonyohan, kapag ang pundasyon mo kalokohan, kapag ikaw ay nangaabuso ka ng kapwa mo, kapag ka ikaw ay ginagamit mo yung kapangyarihan mo para sa advantage mo, wala kang mabuting walang pupunta kapag nag-imbita ka. Alam mo yung sinasabi nga nila, partner, sa piyesta, no? Na kapag ang isang tahanan, kahit maraming handayan, masama ang ugali niyan, walang pupunta diyan. Pero yung isang tahanan na kahit wala masyadong handa, hindi na yan kailangan magyaya, maraming bisita yan kahit konti lang yung handa niyan. Ganon din, partner, sa mga politiko natin Kapag ka ikaw maganda ang ginagawa mo, isi-celebrate ka ng tao. Katulad halimbawa ni Pangulong Duterte, ilan yung nalungkot nung si Pangulong Duterte ay ipinatapon sa ICC? Makakaliwa lang, yung mga dilawan lang, at saka yung mga
loyalista lang dahil si Pangulong Duterte ay very vocal sa kanyang pagkadismaya sa pamamalakad ng presidente natin ngayon. Pero tingnan mo yung gaano kadami yung tao na sumusuporta sa kanya. Meron pang mga signature campaigns. Hindi lang dito ha, pati sa Japan. Mantakin mo partner, merong isang senador sa Japan na gusto niya na ilakad sa kanilang plenaryo na dalhin sa kanila si Pangulong Duterte kapag nabigyan ng kumbaga na-grant yung kanyang interim release. Isang senador ito sa Japan. Alam mo yung ibig sabihin na kapag ikaw matinukang tao kahit saan sa nalupalop sa buong mundo, basta na ano mo nagkaroon ka ng parang influence sa kanila, isi-celebrate ka nila. Pero dito makita mo, yung pinag-uusapan nating congressman, hindi natin siya kilala. As in, hindi natin siya, naging PNP chief pa pala, hindi natin kilala. Yung mga kabataan ngayon, hindi siya kilala. Pero bakit nung nawala siya, kahit yung mga mas edad natin, mas bata sa atin, parang natutuwa pa doon sa sinapit niya at hindi nag-show ng empathy and sympathy doon sa pamilya. O dahil doon sa Quadcom, malaki talaga yung epekto nun. At nakita ng karamihan sa mga Pilipino yung pang-aabuso na ginawa nila doon. At yun yung naiwan. Kahit gaano karami yung magagandang ginawa niya sa buhay niya noong siya ay nagsisilbi pa sa pamahalaan, noong siya ay pulis pa, hindi lahat yun, nawala lahat yun dahil doon sa hindi magandang ginawa niya at pang-aabuso niya sa kanyang kapangyarihan. At ayan na nga, nakita natin. So kung maayos kang tao, mabuti ka, nagsiservisyo ka, tao mismo ang magtatanggol sa'yo. Pero kapag ikaw nandudun ka sa kadiliman, huwag ka nang mag-expect. Ito lang, just recently, partner, si Secretary, si Ombudsman Boying Rimulya, nagagalit siya ngayon dahil kumalat na siya ay pumanaw na. At ngayon, hinahanap niya kung sino yung nagkakalat na pumanaw na siya. Sabi ko nga bakit ang tao may gustong masamang mangyari sa kanila? Kasi yung mga Pilipino, wala silang naaasahan sa gobyerno ngayon na kung magsasampa ka ng kaso, lulutuin lang. Meron namang batas in place pero nilalaro lang nila. Kaya umaasa na lang yung tao sa batas ng langit Di ba? Sabi nga nila pagka ikaw ay hindi nakakuha ng hustisya sa batas sa lupa, sigurado sa batas sa langit, hindi sila makakataka sa mga kabulastugan nila So parang ang tao ngayon, lahat nagdadasal na lang na etong mga politiko na ito na nag-aabuso sa kapangyarihan, sana may masamang mangyari sa kanila. Wag naman sana, pero sa nakikita natin sa social media, ganun ang nangyayari. So it should serve as a wake-up call talaga sa mga nasa gobyerno natin na kung gusto natin na may iwanan tayong maganda sa sa legasiya, magtrabaho tayo ng tama. May mga kababayan pa tayo na sa social media, kinukuha yung mga picture nila, ginagawang black and white. Yung mga ganun.